The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Congratulations kay ate sa kanyang tinataguyod, pilit na tinataguyod. Na pamilya. Pamilya. Yeah. Ayan yung mga karapat dapat talagang tulungan. Pero sige, Of Pastor. course. Hirap ng buhay, di ba? Naman. Kung kayo po'y natutulog sa inyong mga bahay na may kama at malamig pa yan, electric fan man o aircon, napakaswerte nyo po kasi sina ate pag nakita nyo po yung visuals nung tahanan nila at kung saan sila natutulog. Pero masaya pa rin, pagkausap mo siya, very positive pa rin siya, Pastor Jeff. At ngayon, bago matapos ang linggong ito, ngayong Biyernes, November 14, anong magandang balitang hatid mo sa ating mga kapatid, Pastor? Yes, magandang balita lang kasi yung presidente ng fans club ni Ted Super Seniors, ang aking tito Bong Eliscopides, nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Yan, Bong Eliscopides at aking pinsang Jeremy Christine Eliscopides. Friday na naman, sulit po ba yung naging linggo natin? Mabilis lumipas, ano? Napansin nyo po, parang ang bilis lumipas ng araw, ng oras. Parang kailan nga lang, January. Ngayon, matatapos na naman yung November. Minsan po, puno yung kalendaryo natin, pero yung puso natin, parang basyo, di ba? We count our working hours, pero kinount ba natin yung mga naingging impact natin sa mga tao sa paligid natin? We rarely count yung what truly matters. Minsan, pag tinignan yung mga pinagtutuunan natin ng pansin, ng atensyon sa buhay natin, ay mga bagay na panandalian lamang. Ang sabi po sa Salmo 90, versikulo 12, si Moses po nagsulat na to, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sabi, teach us to number our days. Kasi po madalas nabubuhay tayo, feeling natin unlimited yung oras natin. Last Saturday lang po, na-mention ko sa inyo, namatay yung kapartner kong pastor. At minsan, parang feeling natin, I have all the time in the world. Postpone ko muna yung pagpapatawad sa nanay ko. Saka ko na lang sundin yung sinasabi ng Diyos dito sa kasalanan na pinapamuhay ko. We assume na mayroong pambukas. Pero sinasabi ni Moses, life is short, so don't waste it. We plan for everything, retirement, travel, investment, pero bihira tayong maghanda sa eternity. Every second is a reminder na we are not in control ng oras natin. So don't waste your time on bitterness, on resentment. Magpatawad tayo agad. Pag may tao may atraso sa atin, kausapin mo, ikaw mag-initiate, patawarin natin. Don't waste your time chasing fame, fortune, pero napabayaan natin po yung what truly matters, which is yung character, integrity at ating relasyon sa Diyos. Life is a gift, so live it wisely. Okay? Start your day by asking, Lord, anong gusto mong gawin sa aking buhay ngayon? Paano kita mas pagsisilbihan ngayong araw na to? Ano po sabi sa Bible? In everything you do it all for the glory of God. So be intentional, love your family, invest time sa pamilya mo, sa magulang mo, serve your church, bless others. Gamitin mo yung influensya mo para mapalapit ang tao sa Diyos. At pangatlo, life is a test. So invest for eternity. Sometimes yung ating buhay po, parang feeling natin, mag-invest tayo sa mga temporal na bagay. Kotse, kondo, 4 na punay kotse mo sa garahe, wala namang gumagamit, di ba? Ang dami mong kondo, ang daming bahay sa Forbes, may isa ka pang kondo, puro pera laman. So, para saan ba yan? At the end of the day, hindi mo sasama sa libingan mo yan. Because at the end of the day, pagka ikaw ay namatay, yung suit mo lang ang dala mo. Kung kinremate ka, abo pa ang matitira sa'yo. So, tanungin mo yung sarili mo, anong eternal impact yung ginagamit ko yung time, talent, treasure na meron ako, na limited lang, to impact for the glory of God. Siguro po tayo ngayon, as we spend the weekend, mag-contemplate tayo, Lord, paano ko ba nagamit yung 5 araw na lumipas mula nung Lunes? Nagamit ko ba to para sa iyong kalwalatian o nagamit ko lang para sa aking pansariling kapakanan? Tandaan nyo, Salmo 90, versikulo 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin na maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Tayo manalangin. Panginoon, Sabado na naman bukas, magka-enjoy kami ng weekend. At karamihan sa amin masasabing, yes, napamuhay namin yung 5 araw na lumipas mula Lunes na may kabuluhan. Pero Lord, marami rin nasayang lang ang 5 araw sa mga bagay na walang kwenta at walang kabuluhan.
Sinayang lang ang buhay sa bisyo, sa kalokohan, sa pagnanakaw, sa korupsyon. Lord, tulungan mo kami to number our days, to count each day for your glory. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At salamat muli, Panginoon, sa napakagandang leksyon at paalala mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong pag-alaga sa Kanya, lalo na po sa Kanyang kalusugan. And we pray sa mga tulad po ni Jovelyn Mabag ng Pinabakdaw, Samar. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin na nagpapagal at nagtitiis at ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat na marami, Brad. What a beautiful weekend ang ating inaasahan dahil nga po sa beautiful message na ating napakinggan today para talagang timing ang sinasabi ni Chairman Reyes. What the world Needs now is Peace, love. love, Sweet love. Sweet love pala. And we have a beautiful weather ngayon sa Manila. Yun nga. Kita ko lang, magandang araw ngayon sa labas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Oo, di ba? Para po doon sa mga lugar din na tinamaan ng kalamidad for them to be able to clean up and recover. Alright. Sige, so Brad Jeff, we'll catch you again on Monday. Have a good weekend, Brad. Yes, Brad, talagang batiin ko lang aking Tito Bong Eliscopides. Happy birthday. Tito Hindi ako Bong. makatin sa iyong birthday party. Happy birthday. Ito po ang inyong daily, Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!